Samantala, kamustahin naman natin ang ating kasamang si Audrey Goriseta dyan sa Cainta, Rizal, kung saan ay nananatili pa rin pong lubog sa baha ang kanilang lugar. Audrey, kamusta kayo dyan? Dayan, naghahanda na ang Cainta LGU na magbigay ng mga pagkain at inuming tubig sa mga isolated residents sa pamamagitan ng door-to-door dahil hindi pa nga rin makalabas ng kanilang mga tahanan ang mga residente dahil sa hanggang bewang na tubig baha. Ayon naman sa advisory na inilabas mismo ni Cainta Mayor Keith Nieto, as of 3:08 p.m., maaari ng daanan ng anumang uri ng sasakyan ang Imelda Avenue. Bahagyang bumaba ang tubig ng baha sa Cainta dahil na rin sa patuloy na paggamit ng mga booster pump upang maitulak ang tubig baha palabas ng Cainta patungo sa floodway area. Ang mga ginagamit na booster pump ay nakalagay sa mga strategic areas na madalas na pag-iipunan ng matataas na level na tubig baha. Gayunpaman, hirap pa din yung mga sasakyan na makalabas ng mga village dahil sa lagpas tuhod pa din ang tubig baha sa mga entrada ng mga residential areas. Nakiusap naman si Mayor Nieto sa mga may-ari ng sasakyan na nagpark sa kahabaan ng Imelda Avenue na huwag harangan yung mga daanan papasok ng mga village upang makadaan ang mga rescue trucks at emergency response kung kinakailangan. Bukas pa rin ang mga evacuation centers sa floodway area, pasilidad ng Kabisig at sa Balay Community sa Imelda Avenue. Ito na ang ika-6 na araw na overnight o 24/7 ang operasyon ng lokal na pamahalaan ng Cainta upang umalalay sa mga residente. Sa ngayon, patuloy na nakakaranas ng manakanakang pag-ulan dito sa lalawigan ng Rizal. 5 units ng 6-wheeler trucks at 2 units ng 12-wheeler trucks ang ginagamit ngayon sa pag-rescue at paghahatid ng mga na-stranded. Samantala, pinag-utos din ng alkalde ang pagbuo ng Sound Down Clinic kagabi. Mula alas 6 hanggang alas 10 ng gabi ay namahagi ang barangay San Isidro ng doxycycline para sa mga lumulusong sa baha upang maiwasan yung sakit na leptospirosis. Una itong ipinamahagi sa Karangalan Village dahil ito din ang unang napuruhan ng pagbaha sa nakalipas na 4 na araw. May ilang mga kababayan naman tayo na kusang nagpapadala ng tulong sa Office of Cainta Mayor gaya ng pagkain at tubig para sa mga kawani ng munisipyo na patuloy na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga apektadong residente. At yan munang latest mula dito sa Cainta. Audrey Goriseta nag-uulat. Balik sa iyo dyan, Dayan. Alright, Audrey, kamusta naman ang supply ng kuryente nyo dyan? Okay, Dayan, dito sa area sa Vista Verde, hindi nga kasi ako makalabas ng village. Dito sa Vista Verde, na nasasakupan ng barangay San Isidro, hindi naman nawalan ng supply ng kuryente, hindi rin nawalan ng supply ng tubig at maging ng internet connection. Ang problema lang talaga, hindi makalabas at makapasok ng village yung mga residente dahil nga sa abot bewang yung tubig baha. Pagdating naman sa pagkain, walang mabibilihan dito sa loob ng village, limitado. Kaya ang iba kumukuha ng serbisyo ng mga pasabay, kaya sana tumila na yung panahon dahil hindi na nga napaghandaan ng mga residente yung ganito to katagal na pagbaha o yung sitwasyon. Well, Audrey, panghuli na lang, usually gaano ba katagal itong pagbaha sa inyo? Mga kailan kaya huhupa itong level ng tubig dyan sa inyong lugar? Well, dahil sa experience namin dito, kung talagang tumigil na ang ulan, aabutin din na mahigit 1 araw bago tuluyang mawala ang tubig baha. Ganun pa man, sa tulong ng mga flood control projects gaya ng booster pump na siyang nagbubuga ng tubig baha patungong floodway, sana sa sitwasyong ito mas mapabilis bumaba yung baha sakaling tumigil yung pagulan. Ito kasi yung problema dito, Dayan, sa area ng Cainta, mababang lugar po ito na napapaligiran ng boundary ng Taytay, Pasig City, Marikina City at maging ng Antipolo City. Itinuturing itong catch basin dahil dito bumabagsak yung tubig ulan na nagmumula sa mga matataas na lugar gaya ng Antipolo. Well, ingat kayo dyan, Audrey, at maraming salamat. Yan po si Ulat Bayan Anchor at RSP host Audrey Goriseta. Salamat, Audrey.